Umikot yung, talagang yung hurricane, parang wala na kami nakita. Ikot, tapos nakita namin yung dagat, galing doon, pinulot ang hangin, saka dito, inikot. Hindi naman siya totally ulan, galing sa dagat, may buhangin. Talagang ginayan, ang lakas-lakas. So, malaking pasasalamat nga namin dito, nandito yan. Diyan bumalandra yung alon, pumunta doon sa likod. Tapos yun na nga, nagliparan na yung mga bahay. Yung doon kami sa eskwelahan, yung mga salamin putok na yung mga salamin. Tapos yun, nagtago kami, yung eskwelahan, yung kesame niya, bumagsak ng lahat, bagsakan. Takbuhan naman kami dito, sa baba. Ganun din, yung mga yero, liparan talaga, ang dilim-dilim. Wala ka nang makita. Alas 5 ng umaga, tapos yung lumakas yung hangin at saka ulan. Tapos yung mga bubog sa itaas ng Astrodome, nabasag yun. Tapos natakot kami, bumaba kami dito sa baba. Dala ko yung pamilya ko at saka mga apo ko, mga anak ko. Napakalakas na bagyo. Parang wala na kaming buhay na matitira. Napakalakas. Malakas. Sabi ng municipal namin, survey sa namatay, mga 15 all over Tolosa. Tubig dito sa loob ng bahay ko, lampas tao. Pero sa kalsada hanggang dibdib lang. Oo. Po, ang kailangan ho namin yung talagang pangmatagalan na kung ano ang magagawa ng gobyerno sa amin. Hindi yung sa araw-araw lamang na ganito natatanggap kami ng pagkain, sa relief goods. Paano kami makakaahon sa trahedyang dumating sa aming buhay? Paano kami makakapagtrabaho? Paano kami makakapananim? Paano kami makakapangisda? Yun po ang kailangan namin. 2 days, 3 days, ganyan, walang kain. Kaya nga, yung mga nagloting, yun din ang kinain nila. Pinaghati-hati. Pagkatapos ng bagyo, ma'am, anong response ng national government? Wala pa naman, ewan ko nga ngayon. Wala pa. Yung mga private lang na nagbibigay, iyon. Ito pa lang. Hindi ko masasabi. Kaya lang hindi ako JO ko dyan sa munisipyo JO ko sa munisipyo. Marami naman dumadating, kaya lang mahina yung proseso nilang pamigay. Mahina. Ewan ko anong ginagawa ng hocus-pocus doon. Ang panawagan ko, pag sa national government, silang unang sasalta dito sa mga disaster. Marami namang barko, mayroon namang mga aeroplano, ang gobyerno natin, helicopter. Kahit 5 helicopter lang, makaka-deploy na ng mga relief. Pero wala, parang mabagal siguro. Para nahihirapan yung tao, maganda sa media, maganda sa camera, para maikoleksyon nila sa ibang bansa. Yun ang ginagawa ng mga bright advisor, mga matatalinong advisor ni Presidente. Kaya gusto nila nahihirapan ng tao para magkapera sila. Kaya ang gusto ho namin malaman sa gobyerno kung ano pa ho yung mga dapat naming matanggap na tulong. Tsaka yung unang-una po yung talagang kailangan namin ng talagang panrabahuan dito, yung tulong financial, kung meron ho silang ipapahiram na pera sa loan, para ho makapagsimula ho ulit kami ng panibago. Hindi ho yung ganito na lang sa araw-araw, naghihintay na lang kami. Paano rin ho yung mga pangangailangan namin ng mga personal. Gusto ko lang yung lahat ng dumadating ditong relief, ibigay nila. Ibigay nilang lahat, wag na lang piliin yung masasarap. Itatago, ibibigay sa amin isang ganito, isang sardinas. Hindi naman sinabing masasarap, hindi naman kailangan ng masasarap na bagyo nang Yung yung ibibigay, wag na lang i-referin. Nire-refer pa nila, ibubukod yung toalya, ibubukod yung masarap, ibubukod yung eto. Tapos, yun. Kaya matagal ang proseso, hindi sana gugutumin kung ibibigay nilang lahat. Media, ang nakukuha nilang mga coverage, yun ang pinapakita sa ibang bansa.
lalo na sa United Nations. Yun ang ipinapakita nila para malaki-laki ang ano nila makukuha. Naghihirap muna ng tao bago bigyan. Nagkakagulo muna, nag-aaway-away. Sa tanan, katuyuan nato para ma-reach out, maabot nato ang ato ang mga kaigsunan diri nga mga kabos nga underserved or wala pa maserbisyuhan sa mga organization o mo nang didto ta sa mga hilit-hilit. Ikaduha, ma-document nato kung unsa gid tinuod nga hitabo kay daghang kuan sa media pero wala ta kay balo kung unsa gid ang tinuod. Kung karon makadokumenta ta sa unsa gyud ang nahitabo sa iskutanan sa gisulti nga zero casualty, nakakaon na tanan ug unsa pa ba diha og sakto ang ipanghatag sa kuan. So karon makita nato og pakita pa gyud nato kung unsa pa gyud ang dapat nga kailangan nga pwede natong i-assert pa sa gobyerno og siguro makatabang pod sa kasinatian nato sa Mindanao sa daghan kaayong mga bagyo sa pagpagahom sa katawhan para maka-assert sila sa ilang katungod ngadto sa gobyerno sa Pilipinas nga sa inaani nga panahon dapat nilang makuha o dapat trabahoon sa gobyerno sa Pilipinas. Natakaroon diri sa Barangay San Victoray. So balik karon ang recipient ani is about mga 15 barangays sa nga maka-avail sa services nga gihatag sa Balsa Mindanao. 4 na araw na relief and medical mission together with different organizations under Balsa Mindanao. For the 2 days medical mission provided into different municipalities sa San Victorias and La Paz. For the first day, umabot ng 800 plus na patients. And on the second day, umabot kami ng around 300 plus patients. We have the final total of 1,163 patients all in all. We have identified 10 common diseases after almost 3 weeks of after Typhoon Yolanda. For the first day, commonly mga common cough and colds, then mga skin infections, mga viral infections. Among infants, very common diarrhea and malnutrition, of course. For adults, hypertension is the most common among them. Diabetic patients also. Mga insomniatic patient din after the disaster. Of course, common din yung mga traumatic cases among patients. Mukabat yun og mga kuan, almost 500 ang natagaan na to og psychosocial. Sa Rizal Dulag natay 214 ka bata nga natagaan og psychosocial og 15 ka adult. Diri sa tulo sa sentro natay 83 ka mga bata nga natagaan og psychosocial. Ang Kanmugsay, Tolosa, natagaan na to ang 125 ka mga bata og psychosocial activity og 14 pud ka adult. Sa La Paz, 141 ka mga bata o 40 ka adult. So, ang output jud no ng psychosocial intervention with the participation po sa mga volunteers ni gawas ang mga nagkadaiyang mga emosyon sa mga bata, ni gawas ang mga nagkadaiyang panghuna-huna kung bahin sa nahitabo nga bagyo. Adunay mga nagpakita o mga signs nga grabe ang trauma sa mga bata, labi na sa katong mga nag-edad o 9 pa ubos, kanang mahadlok og gamay nga hangin niya kung gabi mahadlok og gabi, labi na magtaliksik sa gabi, madunggan nila ang scene nga mag-ulan na mahadlok gid silang maayo. Kami on the part sa mga katawhan sa La Paz, kaupod sa among local government, nagpasalamat gyud mi nga ang Balsa Mindanao na karon diri paghatag ani nga assistance, because Balsa Mindanao is the first nga grupo nga nakaari sa La Paz nga maghatag og
medical assistance, food pack distribution at the same time sa psychosocial intervention. So malipayong gyud mi o we are grateful sa Balsa Mindanao for coming here diri sa amo sa pagpanimangno sa among mga katawhan. Before I came here, I was a bit nervous because it was my first time, and everybody said, yeah, it's dangerous and later, but all my friends and relatives supported me to go here, and I really wanted to help because I work as a volunteer in Davao as well. So, and the psychosocial team was very welcoming to me, although I cannot speak the language here, so they say, yeah, it will be okay. So, yeah, I assisted them in the activities, and we got to know a lot of children, and they were very active and wanted to participate. And I taught them a dance because it's without speaking, and the people are all welcoming, and yes, it was good for me. I felt comfortable. Noong nakaraang taon, ang mga biktima mismo inorganisa ang kanilang mga sarili, yung tinatawag namin na barog katawhan, na tayo ay hindi dapat nananatiling biktima. Kinakawawa tayo ng gobyerno at dahil gutom na talaga, walang panalim, walang makain. Ang tulong nandun lang sa Tacloban. Billions of pesos ang nakapasok na pera galing sa iba't ibang bansa. Nato kulang pagyod, no? Duha na kasimana ang nilabay, kulang pagyod ang response sa national government. Matingala ta nganong ingon ana man ang kahimtang sa atong mga katawhan, no? Marag sobrang kaluoy nato sa ilaha, no? Nganong ngantod karon gipasaatab sa gobyerno, nagaabot ang grabing mga relief goods, niabot ang grabing mga suporta gikan sa lain-laing nasod, pero asa man kana nga suporta, no? Madunggan nato ang mga reklamo dinhi sa mga taga local government units, no? Na istorya nato ang usa ka kagawad dinhi sa Lapas nga kinahanglan pa siya makitluoy dito sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno, no, para lang mangayo og pipila ka tents, para lang mangayo og bugas, no. Tagaan lang sila diri 60 ka sakong bugas para sa usa ka semana. Unsa may mahimo ana sa katawhan nga gutom, no. So grabe gyud ang dapat paninglon gyud nato ang nasudnong panggamhanan, ang panggamhanan ng Aquino, no. Bag-o ni landing ang Yolanda, nagpasiatab ang panggamhanan ng Aquino nga andam na siya sa pag-abot sa Yolanda. Pero one day after nahitabo ang Yolanda, ang gihimo lang sa panggamhanan ng Aquino, ang gihimo ni Presidente Aquino, andam siya nga basulon ang local governments, no. Gobyerno sa Republika sa Pilipinas, sa among assessment, grabe ang distraction. Iwasan unta ang kaning politiking sukad sa pagsugod. Klaro international media, national media, klaro ang away-away sa mga mga interes ng mga politiko sa gobyerno sa Pilipinas. So unahon nato pagtan-aw ang kahimtang sa atong katawhan. Sa katawhan nga naapektuhan sa ato ang epekto sa climate change. Klaro na sa inyong kasinatian ang pagkalanay sa pag-abot sa serbisyo, pagkakulang o uban pa, klaro ninyo ang politiking. Importante mas mapalig-on ninyo ang inyong mga organisasyon, mapagahom ang kaugalingon para mag-assert. Ang hagit gyud dinhi nato unsaon nga makabarog ang atong katawhan, no. Unya unsaon pud nato nga i-engage ug papanubangon nato ang nasudnong panggamhanan, no. Walay laing papanubangon ni ang nasudnong panggamhanan, ang panggamhanan ni Aquino. Kay siya man ang gisaligan sa katawhan, no. Siya ang dakong responsibilidad niini. Ang disaster dili na kini bag-o, nahitabo na kini sa Sindong, nahitabo na sa Pablo ug karon sa Yolanda. Ang nakita nato sa Pablo nga response sa nasudnong gobyerno, mao gihapon ang iyang response karon, no. So it means nga wala sila nagkat-on sa Pablo, wala sila nagkat-on sa Sindong, ug kini nahitabo na pud ang Yolando. Mao gihapon ang nahitabo, no, either incompetent gyud ang gobyerno, no, grabe gyud ang kakulangan, no.
Sana'y makita ang liwanag, tulad ng tala sa gabing madilim. Lilisan rin ang karimlan, bukang liwayway ay darating. Munting handog ko sa'yo, itong awitin ko. Panalangin ko ngayong Pasko. Kasali ka